Since the beginning of the world, nobody has ever heard of anyone giving sight to a person born blind. Unless this man came from God, he would not be able to do a thing. John 9:32 to 33. Good News Bible. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabate sa lahat ng mga kapatiran natin, sa lahat ng mga subaybay ng broadcast na ito. Saan mang dako, anong oras man niyo panunuorin ito, anong araw man niyo panunuorin ito. Ang bukod tangi at laging dalangin ng inyong lingkod ay sana ang pagpapala sumasa ating lahat. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa ating Making the Invisible Visible. And we are now on part 5 doon sa A Love That Won't Let Go. Patuloy pa rin po tayo. Ito na yung second part ng The Healing of a Man Born Blind. And may mga bagay tayong dapat talakayin dito dahil nung nakaraan, in passing lang. Tiningnan muna natin yung kalagayan noong man born blind. But this time, we will be dealing with some other aspect of it. At titingnan natin why was it included in the love that won't let go. Here's the scripture reading po muna. Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "And who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and it is he who is speaking to you." He said, "Lord, I believe." And he worshipped him. Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind." Some of the Pharisees near him heard these things and said to him, "Are we also blind?" Jesus said to them, "If you were blind, you would have not guilt, or you would have no guilt. But now that you say, we see, your guilt remains." John chapter 9, 32 to 39, ESV. A Love That Won't Let Go, part 5. And again, this is now The Healing of a Man Born Blind. This is the second part of that. And all we could see is that from social outcasts to religious outcasts. How low could you get? Hindi natin maiaalis mga kapatid. Ang pagpapagaling sa blind man na ito, sa isang manlilimos na bulag na ito, ay unang-una noong he was blind, social outcast. Talagang doon lang siya, nasa laylayan lang siya ng lipunan. Ngayong magaling na siya, ngayong nakakakita na siya, religious outcast naman. So, tingnan natin. Kaya, mula doon sa binasa natin, nakita natin that he has been cast out. Itinaboy, itinapon, excommunicated. Or, sa panahon natin ngayon, disfellowship, or di kaya ay tiniwalag siya ng mga taong namamahala sa simbahan, kung gustuhin natin yan. Or yung mga taong religious leaders. Bakit ba napaka-big deal itong pagiging tiwalag? Bakit ba napaka-big deal itong pagiging excommunicated o nadidisfellowship? O sa panahon siguro ng mga John Wick, excommunicado na laging napapanood ngayon. So, why is it big deal para sa kanila ang maging outcasts ng pananampalataya ng religion? Kaya dito natin dahan-dahan na makikita at maiintindihan bakit ang mga magulang nila ayaw nila na silang tinatanong. Remember, nung tinanong ang mga magulang niya, kasi supposedly sana, masaya-masaya mga magulang niya kasi yung anak nila na social outcasts na pabigat para sa kanila kasi araw-araw dalhin doon sa kanyang kung saan siya uupo para para mamalimos, para humingi ng tulong, tapos sa gabi iuuwi siya para tingnan, para arugain, linisan. So, nung tinanong sila na sinasabing ito ba ay anak niyo? At ang sabi niya, matanda na yan.
siya ang tanungin nyo. Pwede nang sumagot sa kanyang sarili. He is legally accountable. Parang diretsyohan na nasagot nila. At nakikita natin, bakit ba? Ito pala, lumalabas na. His parents said this because they were afraid of the Jewish authorities. So, hindi lang pala ang sinagoga. Hindi lang pala siya isang religious community, kundi they are considered Jewish authorities. Na ano pat meron silang agreement, they had already agreed that anyone who said he believed that Jesus was the Messiah would be expelled, sisipain, tatanggalin, excommunicado, disfellowship from the synagogue. Dahil dito, natatakot ang mga Hudyo. Dahil dito, natatakot ang mga magulang ng bulag na pinagaling na ito. Dahil dito, ayaw din nilang mas magaya niya na maging social outcast. Makikita natin mamaya. Ano ba ginagawa kasi pagka naging social outcast ka? Ano ba implications ng isang social outcasts or ng isang religious outcasts? Bakit ba kasi napaka-powerful ng synagogue na to? Ano ba ang punot dulo ng sinagoga na to? Ano ba, saan ba nanggaling kasi ito? Bibigyan ko po kayo ng maiksing background lamang. Ang synagogue worship talaga nangyayari nung una. Excuse me. Nag-umpisa ito sa Babylonian captivity. Alam naman natin, yung first deportation was done by the Babylonians around 606 o 605 BC. At yung kanyang mga leaders lang muna, princes and 10,000 craftsmen were brought to Babylon, doon sa River Kibar, doon sa capital ng Susha. At doon sila naging captives. Second deportation, bumalik ulit ang mga Babylonians kasi hindi nagpakita ng pagiging tapat ng iniwanan lang vassal king doon sa Jerusalem or doon sa Israel. And so, nangyari ang second deportation around 589. Ang iba nagsasabing 587, 586. Again, ito naman, 10,000 craftsmen na ang dinala nila doon sa captivity. The third one was in 539, 536, kung saan ito na talaga yung destruction of the temple. Yung templo ni Solomon na itinayo niya dahil hindi kaya ipatayo ni David, talagang sinira na ito ng mga Babylonians. Kaya ang nangyari, for the 70-year captivity nila sa Babylon at saka sa iba't ibang mga dako na nasakop ng Babylonia, ang mga captives, ang mga Hudyo na nasanay ng kanilang community worship, nasanay ng kanilang pananambahan, at ang kanilang pananambahan nakasentro lamang lagi doon sa templo. Now, nasa ibang lupain sila, now, nasa ibang dako sila, at narinig nila, nalaman nila, nakita nila na yung templo where the Shekinah of God resides or dwells or nagpapakita, wala na. So wala na sila ngayong center for religious worship. Doon na unang nabuo itong tinatawag nating synagogue. Kung saan nag-uumpisa lang yan sa 10 men, kung saan may 10 family heads, magkakaroon ng pag-uumpukan at doon na sila magkakaroon ng pag-uusap-usap. Ito na yung pinag-umpisahan ng communal worship in lieu or in place of the temple worship kasi wala na nga yung templo, wala rin sila sa Jerusalem. So ito na yung kanilang pananambahan na ginawa. Kaya, ang unang-unang ginagawa nila, yung Shema na tinatawag, O hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. And thou shalt love the Lord thy God with all of thy heart, with all of thy soul, with all of thy might. Yan yung Shema. Yan yung statement lagi. Yan yung, kung tutuusin natin, parang yan yung statement of faith ng Israel. O hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. And then aside from that, meron din silang
reading of the Torah, yung 5 law books, or pag-aaral and explanation of the scriptures, explanation of the Tanakh. Itong nangyayari talaga sa loob ng synagogue, wherein ang ating mga churches na inadapt ng mga Kristiyano dahil nakita nila na ito, sa lahat-lahat ng dako, may mga synagogues. Dito naka-pattern. Hindi tayo naka-pattern basically doon sa temple worship. Pero ang iba, yung ibang mga religious denominations naman, lalo-lalo na yung malalaki, templo talaga sila. Kaya ang sentro lagi nila yung bahay-sambahan, yung simbahan na nahahalin tulad ng templo. Kaya hindi makapanambahan pagka hindi sa simbahan. Yan. And ang hinihintay ng mga Hudyo, yamang ito ay very religious and very dedicated sa pananampalatayang meron sila, yung pronunciation ng benediction or yung pronouncement of blessings na hinihintay talaga ng bawat isa yan. Or kagaya din nakasanayan na pagka hindi ka pagpapalain kung hindi ka papasok sa bahay-sambahan o sa simbahan. Yan ang subconscious na pumapasok sa utak at hindi alam ng karamihan na dito galing ang mga bagay-bagay na yan. Ngayon, ang iba pang nangyayari sa sinagoga o sa synagogue ay hindi lang siya naging religious center wherein ando doon nga yung reading of the Tanakh, reading of the Torah, ando doon yung explanation. Ito din ay naging tatak na ng mga Hudyo. Jewish identity ang synagogue. It is a place of prayer, a place of study, a place of worship, at naging community center ito because of the Persian influence. Nung tinalo ng Medo-Persians ang mga Babylonians, yung pagkakaloob sa synagogue ng kanyang autonomy. Kaya nga, makikita natin, Roman law tsaka Jewish law. Sasabihin pa ng Roman law na you've got your law, you've got your rules. Kaya ibinigay talaga sa kanila yan. Kaya mayroong sariling kaparaan ng batas ang mga nasa sinagoga. Judge it by your law. Judge it by the Torah or by the Tanakh. So, identity ng mga Hudyo, naging community center. At dito nga makikita natin yung nagbubuo nito, head of the families. At ito siya all over the empire. And even doon sa dispersia or diaspora, makikita natin that there are synagogues, religious centers, community centers. Naging tawag nga natin dyan ay place kung saan nagkakaroon ng pagsasama-sama, pag-iipon-ipon ng mga Hudyo. Pero to be expelled from the synagogue, talaga naman, magkakaroon ka ng social exclusion. Yamang hindi ka na pwedeng sumama dito. Kahit na Hudyo ka, pero tiwalag ka, hindi ka maaaring sumama sa kanila. At ang nangyayari pa, magkakaroon ka ng economic impact when you are expelled from the synagogue. Dahil yung tulong hindi rin maibibigay sa iyo. Yamang ito ay social institution, hindi talaga makakarating din sa iyo ang tulong. Kung may tulong man para sa mga Hudyo, dahil you are considered na tiwalag, excluded, or you are excommunicated, so hindi ka pwedeng mabibigyan. Spiritual consequences nito ay hindi ka papayagan na manambahan, hindi ka papayagan na mag-aral, hindi ka papayagan na manalangin sa sinagoga. Dahil nga, hindi maalis-alis sa mga Hudyo na nasanay sa temple worship na doon ka lang pwedeng manambahan, mag-aral, manalangin sa loob ng templo o sa loob ng sinagoga. At marami hanggang sa panahon natin ngayon, ang nagtuturo at indirectly ayaw mang aminin ng diretsahan na nakuha natin sa synagogue worship, synagogue pattern, na hindi makapanambahan
At walang pananambahan talaga na straight away iniutos sa bagong tipan na manambahan kayo kung linggo. Naghihintay pa rin ako ng patunay kung meron yan. Text me or di kaya chat me. Na direct command. Again, hindi po command yung Hebrews 10:25. Huwag kaligtaan yung panagkakatipon o yung pagtitipon. Tipon, hindi pananambahan. So, hindi maalis-alis yung idea eh. So, spiritual consequences, kaya kapag katiwalag ka, hindi ka na nakapapanambahan. So, irehes, hindi ka na rin pwedeng manalangin kasi ang pananalangin dapat dun sa simbahan lang. O hindi mo na rin mapapalaki na maayos mga anak mo kasi dapat ang anak ko, dapat lalaki dapat sa simbahan. Kasi kung di simbahan, hello, ang mga worship places ninyo, hindi naman simbahan eh, building lang din na bahay. Hirap bang intindihin yon? May legal and civil implications. Kasi ang legal and civil implications din nito, ang tawag sa mga namumuno doon at ang tawag kasi nga ito ay naging social institution, Jewish authorities. So kung ekskomunikado ka, hindi ka proprotektahan din nito. At dahil ekskomunikado ka, hindi ka part ng society, hindi ka part ng komunidad. It gives family strength kasi kahit na kapamilya, pero sinabing i-treat mo siya bilang isang hindi mananampalataya. I-treat mo siya nakagaya ng isang mayroong ketong, considered a leper ayon kay Gucci. Then, i-treat mo na hindi siya pwedeng makasama ng pamilya. O may mga kaibigan tayo, kapatiran nagtuturo ng ganito, no? Na pagka sinabing ang tulong ng pera ng iglesia gamitin lamang sa mga kaanib at hindi pwede sa hindi kaanib. So, hindi mo pwedeng pakainin yung hindi kaanib. Hindi mo pwedeng tulungan kahit pamilya man yan o family member man yan, hindi mo pwedeng gamitin ang pera ng iglesia para sa kanya. So sa mga relief goods, hindi mo pwedeng bigyan yan. Daming mga kaisipan na wala sa Biblia na ginagawa talaga at pilit na isinisiksik ang mga ideyang ito at gagawing doktrina. Just like this one. Look, you consider him a leper. At ang komunidad, because of the decision of these Jewish authorities, had to follow. Kasi natatakot din sila na baka sila sipain, baka din sila i-expel from the synagogue. And the synagogue being a social institution, mawawalan ka talaga ng social life if you are expelled from the synagogue. Ano po bang halimbawa na meron ito? Meron. May existing ba tayong halimbawa ng mga bagay na to? And the ruling, meron. Sa Ezra chapter 10, verse 7 and 8, remember si Ezra. Siya yung mga kasama ni Nehemiah. Sila yung mga naunang bumalik after the deportation. After the Babylonian exile. Look, ang ginawa nila is this. Verses 7 and 8. A message was sent throughout Jerusalem and Judah that all those who had returned from exile were to meet in Jerusalem by order of the leaders of the people. Sino mga leaders of the people na to? Religious, political leaders, or leaders of the synagogues? Kasi sila naman talaga tinitingnan natin mga leaders of the people. Look, gaano katindi if any failed to come within 3 days. Kung hindi dadalo, kung hindi darating itong mga tinawag na ito sa buong Huda at sa buong Jerusalem, yung mga nagbabalik pa lang, yung nag-uumpisa pa lang na itayo muli ang buhay nila after 70 years of being away from Jerusalem and from Judah. Kung hindi pupunta sa pulong na pinatawag, tingnan nyo ang consequences. Ito ang sinasabi,
all their property would be confiscated. Isipin mo yan, lahat ng pag-aari na iniisip nyong inaayos nyo ngayon, ginagawa nyo ngayon, kinukumpuni nyo ngayon, isi-sequester at hindi na magiging inyo yan. Outcasts. Not only that, sabi niya, they are going to lose their right to be members of the community. So saan sila? Itatapon mo na lang sila basta-basta. And because of this, dito nanggaling na ang tindi pala ng power. Ang tindi pala ng pakahulugan kapag you are being expelled from the synagogue. Ito palang kapangyarihan na meron sila. Excommunication, expulsion, disfellowship, tiwalag. Napakahirap itong being expelled. Napakahirap itong inaayawan, or yung pilit na hindi isinasama. Exclusion. Sapagkat lahat ng tao longs for acceptance. Ang mga bata, pagkasabihin lang ng mga bata noon, makikita ko yung mga anak ko noon, o tsaka yung mga naglalaro even now. Pagkasabihin ng isang bata dun sa kanyang kapwa-bata na hindi ka namin bate, umpisa talagang iiyak yung pinagsabihan ng hindi bate. Kasi alam niya, mag-isa lang talaga siya. Alam niya na hindi siya nagbibilong o hindi siya miyembro, hindi siya tanggap nung kanyang mga peers. Everyone longs for acceptance. Why? Because humans are social beings. Sa correction, di ba? Kaya itong mga gumawa ng krimen, ihinihiwalay muna sa society, ikinukulong, nilalagay doon kung saan magkakaroon sana ng correction. Habang nasa correction din siya, habang nasa bilibid, pagka gumawa pa ng kasalanan yan, ilalagay doon sa Bartolina para mag-isa lang siya doon, para maisip niya sana anong mali. Isa sa pinakamahirap na punishment will be malagay sa Bartolina kasi mag-isa ka doon for ilang days, ilang weeks. At lalo't higit, alam naman natin, lahat-lahat tayo, we long for fellowship, we long for interaction, we long for communication. Kaya nga, kapag nawala ang mga bagay-bagay na to, nabuburyong, so to speak. Ang isa kapag wala siyang nakakausap, pagka wala siyang nakakasama, pagka wala siyang nakakahalubilo. Kaya maraming nag-a-adjust dahil sa nangyari sa atin noong panahon ng pandemya. Marami sa ating mga kabataan ang hindi nakapag-adjust dahil nawalan sila ng 2 taon na parte ng buhay nila na sana ay nakapag-interact sila sa kanilang kapwa estudyante, kapwa mag-aaral, kapwa kabataan. Kaya ang iba nahihirapang mag-adjust. At may naiiwan talaga na remnant na epekto nung tinatawag natin na lockdown na hindi nakalabas. Ulit, naririnig pa natin yung mga sayings. There is power in number. Kung mag-isa ka nga lang naman, kawawa ka, no? Or yung awitin natin, no man is an island, no man can stand alone. Kaya nga, kailangan talaga natin yung integration, hindi expulsion. And to think na yung expulsion, excommunication, yung paghihiwalay, disfellowship, or yung, pagiging tiwalag, ang nag-i-impose are religious leaders. Kung saan, kapag sinabing kirem, or di kaya ay ban ka from worship, anong mangyayari sa'yo? Ang tao also is a worshipful being. At yung iniisip mong only place for worship, which is the temple, nung wala ng templo, your only place of worship, nakasiksik sa utak yan. Ang bukod tanging dako kung saan pwedeng manambahan ay ang simbahan. Nasa utak yan. So hindi ka makakapanambahan kung hindi simbahan.
So, malaking dagok na naman. So mag-iisip ka, paano na ngayon makakapanambahan? So iniisip siguro nito dahil lumaki siya sa isang Jewish culture, how could I worship? I am noong bulag, hindi makapanambahan kasi nga social outcasts at hindi rin tanggap sa kanya yung mga bulag. Ngayong nakakakita na, spiritual outcast or religious outcast naman siya and social outcast na rin kasi he is expelled from the synagogue. How could he worship? Gaano kaya kahirap yun? Kaya sinama natin dito sa A Love That Won't Let Go because Jesus heard that they had cast him out. And Jesus found him. At makikita natin dito na anong uring Savior itong Jesus na to. He cares. And he made the initiative of finding him. Because he knows for sure yung pain of being rejected. At nalalaman din niya yung soul's longing to worship God. Or yung hindi maipakitang expression of faith, longing for worship. Jesus addressed that. Dito natin makikita ang Panginoon na naiintindihan niya ang damdamin ng mga gustong manambahan pero hindi nakakapanambahan. Ang damdamin ng mga taong gustong maglingkod. Subalit hindi sila nakakahon doon sa uri ng paglilingkod at pananambahan na yan ang itinuturo ng karamihan or subconsciously sasabing hindi ka pwedeng manambahan sa hindi simbahan. Manalamin nga kayo kung simbahan ba talaga yung dakong pinagsasambahan din ninyo. And so, Jesus found him. And when asked, do you believe on the Son of Man? He answered, and who is he, sir, that I may believe in him? Jesus said to him, you have seen him. It is he who is speaking to you. And he said, Lord, I believe. And he worshipped him. Hindi na kailangang magkaroon pa ng theological study. Dahil naproseso na niya sa kanyang isipan, kung ang taong ito ay masama, hindi siya pakikinggan ng Diyos. Kung ang taong ito ay masama, hindi niya magagawang buksan ang aking mga mata. Ang nakita niya is that the Son of Man cares for you, seeks for you. You have seen him and he is talking to you right now. Kaya napakadali sa kanya na sabihin, Lord, I believe. Tapos na siya sa process. And listen, yung susunod na word, yung underline na natin, and he worshiped him right there and then. Yung mga religious leaders, he was forbidden to worship. He was forbidden to show his gratefulness ng kanyang healing, ng kanyang paggaling. He was forbidden in the temple, forbidden in the synagogue, forbidden in the church. But not forbidden by Jesus. And Jesus accepted his worship. Hindi kagaya ng katuruan ng iba. Oh, hindi ka makakapanambahan kung hindi sa templo, hindi ka makakapanambahan kung hindi sa simbahan, hindi ka makakapanambahan kung hindi sa sinagoga. Jesus accepted his worship there and then. Ang galing mangaral ng sasabihing, God is His Spirit and they that worship Him must worship Him in His Spirit and in truth. Tapos ipagpipilitan pa rin kung saan ang place lang ng worship. Manalamin nga ang mga ibang nagtuturo ng ganito dapat, ano? So, Jesus said, for judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind.
How blind can you get? Gaano ba kalinaw? Yung mga nagtuturo, you can't worship except in the temple, except in the synagogue, or except in the church or in the chapel. How blind can you get? Unang-una, wala namang utos talagang manambahan. Ang hindi lang natin kaligtaan ay yung pagtitipon, panagigimong. So, Ilocanos get it. You can worship God in spirit and in truth. Yung physical structure, wala. Hindi yung sinabing go and build churches or chapels. How blind can you get? So some of the Pharisees near him heard these things and said to him, are we also blind? And Jesus said to them, if you were blind, you would have no guilt. Subalit, alam nyo, nakikita nyo, how blind can you be this time? Mabuti pa ang Vincent na kanta ni Don McLean na sinisabing they would not listen because they did not know how. Perhaps they listen now. Yet, again, uulitin na naman ni Don McLean sasabihin, they will not listen. They are not listening still. Perhaps they never will. Yan ang sinabi niya doon sa kanyang Vincent na awitin o yung Starry Nights. How blind can you be? Even some of the Pharisees, the righteous ones, saw it, understood it. Ngayon, blind followers of the blind can't see it. Traditionalists can't see it. Kasi pagpipilitan talaga nila, pwede ka lang manambahan sa simbahan. Pwede mo lang palaki ng mga anak mo sa simbahan at hindi sa kung saan-saan. How blind can you be? At hindi kayang ipangaral talaga ng mga parrot preachers ang ganitong katuruan. Oh, I love that one, let go. Maaaring different from the rest ang ginawa ng Panginoong Jesus dito sa blind man na ito. Kasi dinil niya talaga ang maling katuruan, ang maling akala, ang traditional views, yet Jesus dealt with the needs of this man. Physically, kasi he was born blind, Jesus cured his blindness. Emotionally, kasi hindi niya ma-express yung kanyang pasasalamat, he accepted the man's worship. Psychologically, kasi pinagdadaanan niya is that hindi siya tanggap social outcast. Ngayon, religious outcasts, hindi niya maipahayag yung kanyang pananambahan. Jesus accepted that. No ifs and buts. Social outcast, hindi siya pwedeng integrated sa society. Jesus showed that to him. Jesus found him, searched for him, made effort to see him. So hindi ka nag-iisa. At yung kanyang spiritual na need, Jesus asked him, do you believe on the Son of Man? And when he said, who is he, Lord, that I may believe him? Nung nalaman niya na ang kausap niya ay ang Son of Man that cared for him, that looked for him, that even came to see him and speak to him, Lord, I believe. And he worshipped him. Thus, yung lahat ng mga needs ng taong ito, ibinigay ng Panginoong Jesus. I love that won't let go. Ando na tayo. He allowed him to be excommunicated by religious leaders, but Jesus showed him, and he found acceptance through the Son. We may be excommunicated in this fellowship and excluded by a lot of people,
Or marami sa atin talaga hindi tanggap ng kanyang mga kapananampalataya kasi iba mag-isip. Hindi tanggap ng iba kasi iba ang gawain mo kaysa sa gusto nilang uniformity o conformity. Yat alam natin, alam ng Panginoong Jesus ang mga taong sumusunod sa Kanya. Excommunication, disfellowship, or yung pagtiwalag, dati-rati nakakatakot ito. At nagpapakita lang ito, sino ba talaga ang may control sa loob ng iglesia, sa loob ng fellowship, sa loob ng denominasyon, sa loob ng pananampalataya. Yet dahil ang disfellowship at ang excommunication at ang implementation nito nagiging selective, tila ang kaya lang i-disfellowship, sipain sa or di kaya ay itiwalag, ay yung mga mahihina at hindi nila kayang itiwalag yung mga may kaya, may pera. Tuloy, ang nagiging kaisipan ng mga kapatiran ay golden rule. He who has the gold has the rule. Pagka mahina, okay lang, i-disfellowship. Pagka may pera, hindi pwedeng disfellowship, pinagtatawanan lang. At may lakas pa ng loob na mag-preach at magpakita na sasabihin, oh, look at me. This is what I'm doing for the church. Lalo't higit, tanggap ng may bahay, tanggap ng mga kapatiran, tanggap ng mga religious leaders na kilala, then walang effect ang excommunication o disfellowship or pagkakatiwalag. Excommunication and disfellowship o pagtitiwalag, nawawala na ang grip. Hindi totoong nagiging tawag natin doon, yung mga worshipers are condoning sin. Hindi. Nakikita lang ng karamihan na nagiging selective lang yung pagdi-disfellowship. Kaya nawawalan na ito ng kapangyarihan. Pero sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangang i-disfellowship eh. Kasi nagkakaroon na ngayon ng hindi excommunication, kundi self-excommunication na ngayon ang practices. Ano yon? Toxic ka kasama, dito na lang ako maghahanap ng fellowship elsewhere. Mga kapatid, a love that won't let go. We have seen this. Jesus addressed yung needs, individual needs. And pag-address ng Panginoong Jesus sa mga needs na yan, kailangan niyang ituwid yung mga nakasanayang paniniwala. Kailangan niyang ituwid yung mga baluktot na pananampalataya. Kailangan niyang ituwid yung traditional na pag-iisip. John chapter 4, ipinakita na niya, hindi, not in this place, not in Jerusalem, nor in this mountain, pwede kang manambahan. At itinuturing nga, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. O si pagpipilitan, hindi ka makakapanambahan kung hindi sa simbahan. Saan katuruan yan? Again, kung ang mensaheng ito ay naging pagpapala para sa inyo, huwag pong mag-atubiling mag-subscribe, huwag pong mag-atubiling i-share para higit na mas marami ang nakakaalam ng turo ng katotohanan at hindi yung mga inuulit-ulit na paniniwala ng iilan. Salamat.